Anong nangyari? Ano kasi madaling at mga umaga yon, mga around 9 a.m. Biglang tumawag si Mami B regarding sa video na kumakain. Sino tumawag? Mami B. Tapos Si yun, B. wala akong kamalay-malay, makakagising ko lang talaga as in. Tapos sobrang yung boses niya sobrang lakas. Talagang parang pasugod talaga yung boses niya. To the point na natulala na lang ako at wala akong masabi kasi nagugulat pa ako sa issue. Hindi ko pa alam yung totally na pinagkakalat nila Kelvin. Kasi yung eviction dalawa lang sila sa storage room, wala naman akong magagawa. At saka hindi ko sinabihan na ilabas yung mga screenshot kasi privacy na nila yun. Siguro sobrang galit din nila man, nailabas yung screenshot. Yun nga kasi hindi naman talaga scripted yan. Oo. Wala ka rin control. Ano yung hinanay mo kay Tapos yung concern ko lang kay Mami P, dapat inalam niya muna yung buong story nun. Kasi yung sa yung sa eviction lang dapat na mangyayari yun. Hindi naman natin inaasahan na magpupuksaan yung dalawang love team, which is yung Kelbang at saka si Jocelyn. Guys, hindi scripted yun Hindi talaga. Tsaka wala kami ginawang scripted dito. Kumbaga, personal nyo yun. Kaya nga kami nagpanood. Bakit may na-edit man na nakita sa salamin gumanon? Yung camera. Oo, yung kamay daw. Cameraman kasi lapitan. Oo, syempre. okay. Diba? Pinapalapit ko yung cameraman. My God, ang dami kasing issue pero hindi pa... Nag-edit gumanon sa... Reflection dyan. Ano yun? Saan yun? Grabe nga magpa-issue yung mga bata. Ay, mga fans. Kaya Alam mo, hindi ng mga bata fans natin. hindi na matatanda na. Tapos after nung nalaman nagpuksaan na sila. Tapos doon feel ko na triggered yung dalawang love team. Tapos si Shelly naman, siguro nagsumbong kay Mami B. Tapos hindi niya na inalam yung buong istorya. Kaya ang ending ako yung sinugod ni Mami B. Tapos yun, pinagmumura niya ako, bobo, galon-galon na. Hindi ko naman matitake yun kasi since bata pa lang ako, hindi ako sinisigaw ng parents ko. Tapos doon ko na-experience na sisigawan lang ako doon. Ano ba yung mga saksong Hindi, naiintindihan ko naman pero ano yung mga saktong mga salitang hindi mo kinaya? Sabi niya, wala kang kwentang handler. Tapos, tinitake ko naman yung accountability ko na nagkasala yung mga love team ko or alaga ko. Ako yung malalagot doon. Pero to the point na parang grabe na yung pagsasabi ni Mami P na wala kang kwentang handler, bobo ka. Tapos, nawintang na lang ako, wala akong masabi doon. Tapos, sobrang dami niya pang sinasabi, binalikan niya pa ako, di ba binaba niya yung call? Tapos bigla niya pa akong binalikan na ayusin ko daw yun. Kasi pinagpaguran niya daw yung pagiging, para makling yung followers ni Shelly, para sumikat siya, pinagpaguran niya. Tapos sa isang iglap lang niya or sa screenshot, mawawala mawawala si Shelly para mako-call out siya, ganun. Tapos doon na ako nagtaka kasi sa vlog sa storage room, wala naman ako. Kung andun lang ako sa sir, why not napipigilan ko At saka di mo channel. Oo. Tapos sinabi niya channel ko pa daw yun. Ang lilis ng record ko sa channel namin, mga ginagawa ko lang para huminga yung Yung Kelbang. parang sinabi mo hindi niya rin alam. Oo. Hindi niya alam na rin Parang sinugod niya na ako ng basta-basta mo. Doon ako na-triggered at na-wintang. To the point na kanina umaga sobrang lamig ko. Tapos ang shaky ng hands ko, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Yan, kumain pa ka na ngayon. Kasi Kaya naman, i-welcome natin ang paborito nating Mars! Camille Pratt! Tapos dagat-dagat pa hindi yan. na masasabi mo doon. Nagtagal ka na. Go. Nadagdagan pa yung kaba ko doon kasi nag-bulletin siya. Tapos ang dami yung mention sa akin na sobrang galit niya na daw sa akin. Hindi ko alam kasi knowing Mami P, sobrang niya, di ba? Parang terror siya kung umatake. Hindi naman ako sanay na gano'n. Paano lang pag andito siya, tapos actual na bigla niya ako pupuntan sa room. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko alam kung paano ko lalaban kasi hindi naman ako sanay makipagpuksaan. Okay lang sa mga unserious na puksaan. Pero pagdating doon, syempre alam naman natin hindi scripted. Sobrang hirap kung anong ibabato ko. Mamaya sa isang salita ko lang doon na ako maka-call out, mababash. Paano na lang yung kalagayan ko? Sa akin, siguro taktakon ko na lang yung alaga ko.
Hindi Kasi- kasi ako one-sided, kasi- ma. Urgent na yan. Lumabas Kaya na nga. yan. Hindi naman natin pwedeng bawiin na yung mga ng screenshot na yan. Oo. Hindi na natin mababawi yun. Paglaban mo na lang yan. Kasi, syempre hindi mo pwede yung isa lang kakampihan natin. Lagi din, Maging transparent. Huwag tayo mag-one-sided. Lagi ko din sinasabihin, pag alam nyong tama kayo, ipaglaban nyo. Pero kapag mali na kayo, never nyong ipaglalaban yan. Kasi mahahalata yan ng tao na kapag mali kayo, tapos pinaglalaban nyo pa, baga makakancel lang tayo sa isang iglap lang. Kaya yun yung lagi kong hinahawakan sa sa love team ko na Helfam. Lagi ko din sinasabihan na pag hindi tayo nabubunot, huwag tayong magsalita. Yun yung lagi kong sinasabi sa kanila. kasi, ilan pa bang videos yung lalabas? Dami pa. O before kasi gagawa tayo ng conclusion, doon na lalabas yung mga votings total. Kung sino yung mapaparusahan for 1 week. Oo. Tapos, another ulit yun. Another nomination ulit yun. After Saturday. After Saturday. mailabas lahat yan, nomination ulit. Oo. After one. Yun yung mga nangyari buong linggo. Excuse. Ngayon, pwede mo i-vote si Mami P kung gusto mo. Depende naman yun sa'yo. Pwede ka rin i-vote DV kung gusto DV. Depende yun sa inyo. Kumbaga kayo lang naman siya magdala. Baga, oo. Tapos, basta ipagtanggol nyo na yung alaga nyo kung hindi nyo kayo makapagpaksakan din. Siyempre, alam mo yun, yung tao. Sa kung sinong tama dito. Feel ko naman magsasalita din ako dyan sa lahat ng issue regarding dyan. Pero sa vlog ko na. Para Hindi ka naman pwedeng malugmok dito sa ganyan. Kaya ka nasa Manix, syempre pati bayan din ng yan. tignan mo yung Kasi nasa iyo yung kunyari, pag naipaglaban mo yung love team mo, dalawa lang yun eh, paglalaban mo, or di ka lalaban, pabayaan mo na lang sila yung mabas. Siyempre paglalaban. kawawa yung bat. Kawawa sila. Paglalaban ko. O ikaw na lang yung aalis. Hahayaan mo ba yun? Kasi yung mga binato kay Shilin, totoo naman pala, hindi naman pala script, hindi naman pala paninira. Siguro napuno lang si Kelvin, kaya Hindi kasi ganito kasi yan, it's either panghihinaan ka ng kasi totoo na yan eh, hindi na siya scripted eh. Gets mo ba? Saka hayaan mo Totoo yung na mga siya. alaga mo, Mabash. mabash ng wala Siyempre namang hindi ko alam. hayaan. At saka hindi naman yun ipopost sa Manix TV kung hindi na-approve. Okay. So hindi mo siya kasalanan. Hindi kasalanan ni Sir. Hindi mo pa siya kasalanan. Kasi hindi naman sa channel mo in-upload eh. Oo, buti sana kung sa channel mo, hindi doon kahit kami magagalit kami kung sakali. Tsaka ang katotohanan lumabas na, kaya wala na akong dun, concern. Kasi yung mga alaga ko nagsasabi lang naman ng totoo. Okay. May labas yung issue ni Shelly. So dapat ipagtanggol mo sila kasi sila nga nilabas nila yung katotohanan. Kasi ikaw? Bakit paano ba tatahimik ka. sila na-trigger na ilabas yon? Dahil doon sa pinagkakalat doon ni Shelly na si Bebang at... Bakit? Anong point ni Shelly? Bakit si Bebang at si Kelvin dapat ang iboto? So yun yung gusto nilang iparating na yun yung point. Si Shelly kasi, nag-commit siya na gusto niya si Kelvin. Oh. And knowing naman na si Kelvin ang love team niya si Beba. So parang naiingit si si Shelly na mas ay ka-love team niya si Kelvin. Kasi si Beba... Ba't siya nga eh? Eh may Hindi. gusto kayo na siya. Hindi ko nakukuha yung point, Nagtataka din ako, may koso kayo na si Shelly, pero bakit pa siya nakikalit sa love team ng Kelva? Doon na ako nagtataka mo. Ako kasi personal na nila na buhay yan. Actually, siguro na-trigger lang yung Kelvin. Bakit na nilabas yun? Because kasi nagkakaawayan na sila. So, may mga nangyayari na, kung ano nangyayari, tapos nagkapisikalan na sila dito sa di ba? So, siguro, na-trigger na yung Kelvin para makaganti siya. So, ginawa niya yun. Di ba sabi mo nga kanina, hindi ka sinisigawan ng magulang mo, kaya ka nai-stress na yun, nadidepressed ka. For sure, sasabihin ng mga viewers yan, deserve mo. Pero, kung alam mo namang hindi mo deserve, bakit makikinig ka sa kanila? Bakit magpapaka-stress ka sa kanila, di ba? Tsaka, Alam mo, kung magpapaka-stress ka, di ba? It's either ilalaban mo yung alaga mo or panghihinaan ka ng loob, tapos magiging kawawa alaga. Kaya, Babash siya. Siyempre, hindi ko kaya na mababash lang yung... Siyempre, paglalaban ko yun kasi kung saan sila tama, why not na Pero sa tingin mo tama yung ginawa nila na nilabas nila yung
privacy dapat na hindi na alam nilang makakasira sa isang tao. Yun lang yung concern ni Mami B, ba't nilabas yung mga privacy ay personal na usapan, dapat vlog lang. Wala na kasi siya doon. Wala ka Kasi na wala doon. na ako doon, hindi ko kasalanan kasi nagbablog na sila sa Oo. Hindi, from the moment na uploaded siya sa YT channel ni Sir Manis, ibig sabihin, approve siya. Oo. Pero to the point na sinisigawan ako ni Mami B, hindi ko matitake yun kasi sobrang sakit sa pakiramdam. Imagine ka kagigising mo lang tapos pinagbumura ka na, ang dami na sinasabi without knowing the real story. So ang sakit sa dibdib ko noon, umagang-umaga. So may sinabi ka sa Sir Manik sa video na si Shelene to yung nagpasikat kila Kelvin, kila Bebang. So sa tingin mo ba, totoo yun? Hindi mangyayari na si Shelene magpapasikat. Kasi from the very top, ako yung handler ng Kelbang. Ako yung nag-start ng story. Hindi magkakaroon ng ingay ang Kelbang kung wala ako. Tama. Pero sabi kasi si Shelene, tapos si Shelene yung nagpasikat kay Bebang tsaka kay Kelvin. So wala daw bang utang na loob si Kelvin? Kasi ngayon sinisiraan nila si Shelene. Totoo ba yon sa tingin mo? In the first place, friend naman sila. Pero siguro na-triggered lang si Shelene na bakit ay na-triggered lang si Kelvin. Bakit niya nilalabas na parang gusto niya din si Shelene. Knowing naman si Shelene kasi kung ano na pinagsasabi niya kahit hindi niya alam yung totoong nangyayari. Sinasabi niya na lang yung side niya kasi alam naman natin na malakas siya dito kaya parang siya yung pinapabagyan. Parang ganon. Parang kung anong gusto ko, yun na yung tama. Parang ganon yung ginagawa ni Shelene. Oh, pero bakit ka na-stress? Bakit ka na May-stress ako kasi first of all, lahat ng mga accountability ng alaga ko, ako yung malalagot, sabi ni Mami B, which is totoo naman. Pero labas na ako doon, wala na akong alam. Yung mga bata na nagsasabi ng mga saloobin nila, dapat ba natin pigilan yung... Pero 100% sure ka ba na totoo yung mga sinasabi ng alaga mo? 100% sure ako doon kasi May screenshot unang-una sa lahat, hindi ako nagkulang sa pagpapayo sa kanila. Tsaka may screenshot, yung proof na mismo yung nagpapakita doon kung gaano katunay ang Kelma. Saka hindi niya kasi pwedeng, hindi niya pwedeng diktahan yung mga bata Unang-una sa lahat, sila yung nakakaramdam doon, hindi naman si Apollo. Si Apollo, tagagabay lang yan. Yun ngayon lagi ko sinasabi na kapag tama kayo, ilaban nyo. Pero kapag mali, lagi kong sinasabi na kapag tama kayo paglaban nyo. Kasi in the first place, mababash tayo dito pag alam nilang may tinatago tayo. Pero takot ka ba sa bashers? Takot ka sa tao? Hindi kami takot sa tao. Yung mga bashers yung matakot sa amin. Bakit? Kasi in the first place, wala naman kami tinatapakang tao. Kasi lumabas lang yun dahil sa eviction. Which is lumabas lahat ng mga hinalakit ng mga alaga ko. Tsaka si Shirin, tsaka si Kosuke. Which is given naman na parang given naman yung mga mga rason ng mga alaga ko. Kaya ayun, hindi ko nga alam kung ano ang next mangyayari. Pero kung tama naman kami, why not paglaban namin at i-game yung pangalan namin sa mga tao? Diba? So, from the moment na tinalakan ka ni Mami B, anong unang-unang pumasok sa isip mo? Mali ka talaga or tama ka or Nung tinalakan ako ni Mami B, nag-alanganin ako doon kasi may mga proof na. Tapos sabi niya, sa isang screenshot lang, parang lahat ng mga pinaghirapan ni Mami B, parang masasayang lang. Kasi yun yung patunay na parang si Shelene, parang gusto niya si Kelvin. Tapos si Kosuke? Tapos si Kosuke naman, syempre... Wala ka na magagawa dun for me. Chinat niya Di ba? Kasalanan niya din. Kasalanan Yun yung mahirap sa kanila, tinutulog. Kasi, anong ipapakita ni Kelvin kung walang screenshot? Kaya totoo naman yun. Tsaka kaya sa piling ko kaya nangangawayan dahil kay Kelvin Di ba may iringan sila? Kaya niya inutusan lahat ng babae na iboto si Kelvin kasi Oo. Bebang. Ayun Dahil yung pinag-usapan nila. doon sa screenshot na nagsiselos. Oo. So totoo rin, di ba So, yun? totoo rin. Yun na kinakalat niya na iboto si Bebang. Para si Sabi naman ng mga Sabi girls, din ng mga girls. Ano sabi naman? O ba? Yung... Yun nga, totoo ba yun? Narinig Yun. nyo ba? Narinig nyo? Kayo ba? Narinig nyo? Sinasabi ng mga girls na sinabihan daw talaga sila. Pero ako personally, Anong pagkakasabi? Ano sabi? personally ako, nung nandun kami kasi sa room, syempre magkakasama kami nila Shelene Oo. sa kwarto, kami ligaya, nila Oo, Ella. oo. Narinig ko naman talaga sinasabi ni Shelene na
may ano na kayo, may naboto na kayo sa, ay may naisip na kayo iboboto nyo sa sa girls na pa sa eviction. Sabi niya si Bebang na lang kasi yun naman na ano natin parang si Bebang na naman talaga yung na pwedeng i-ano dito kasi daw, tanga-tanga, ganyan. Basta madami sinasabi, ganyan. Si Bebang kasi hindi niya kaya lumaban. Lagi na lang siyang susumbong. Kaya ka dapat nandiyan ka. Kaya nga, hindi naman Para ipagtanggol mo yung bata. Lagi ko pinagtatanggol si Bebang. Siguro napuno lang siya dahil Pero nagawa bakit, niya yun. parang lumalabas na hindi ganun karami yung bumoto kay Bebang? Oh, sinave pa siya di ba nag-save sa kanya? Yun yung reflection na kung gaano kabuti yung isang bata. Kasi may experience. Kasi imagine, lahat tayo dito nawi-witness yung mga ginagawa ng mga bata. Tapos halos ang dami nga nag-save kay Bebang sa votings, di ba? Kasi alam nila na magbabago yung bata. Given na matigas yung ulo niya, pero grabe din mabait din talaga si Bebang at saka sobrang lambing ng bata na yun. Wala din ako masabi kay Bakit Bebang. binitawan ni Siren kung mabait? Siguro It's because hindi sila magkaintindihan ng ego. Oo. Pero as of now, kaya ko pa naman naritiis si Bebang kasi napamahal na rin ako kasi ilang weeks na din kami or months na naman. Wait lang. Sige, kung napamahal mo siya, Sabi mo, Tinitiis niya lang si Bebang. tinitiis Okay lang mo naman yun. Okay lang yung word Kasi na tinitiis niya. Kasi Kasi, trabaho niya, hindi mo naman mapipili kung sino yung trabaho yung... correct. Okay, so sinabi mo, tinitiis mo lang si Bebang. O kung mabuting bata si Bebang, bakit mo siya tinitiis? Tinitiis ko siya kasi alam ko may magbabago pa sa kanya. Lahat ng mga experience niya ngayon, magiging aral yun para sa paglaki niya, mamomold siya into the future. So sa tingin mo ba si Shilin wala ng pag-asa magbago? Kasi Sa tingin mo lang yung totoong mo. Tingin mo wala na siyang pag-asa. Si Shilin, for sure kapag mas lalong tinotolerate, hindi magbabago yung bata. So parang sinasabi mo si B, tinotolerate niya. At saka doon na yun sa handler kung paano mo makipag-communicate sa mga alaga mo. Kasi first of all, matanda na tayo, handler tayo, alam natin yung tama at mali. Kung kapag tinotolerate natin yung bata, kahit mali na sila, lalaki silang magiging parang terror at magiging masama sa mata ng ibang tao. So parang tinotolerate mo na kaya masama si Shalane dahil yung ugali, yung handler niya is hindi maganda. O kaya masama si Shilin. Siya yung bunga. O kaya masama si Shilin kasi tinotolerate ni B yung wrongdoings niya. Ganun. So parang yung alaga niya, parang na-influensyahan na din parang manira ng ibang tao. O kasi diba si B na bansagan na backstabber? Knowing si Mami B naman talaga is medyo may ganun talaga Masama talaga ugali. Hindi natin yun, we cannot deny the fact na ganun talaga si Mami B. Kaya feel ko na-adapt ni Shilin kaya nagiging ganun ng ugali ng bata. May point. Ako lang kakampihan. Kilala ko lang BFF ko yun, pero Kung mali. mali. Doon tayo sa tama. Anong So yun lang sana yung masasabi ko kapag alam nilang mali yung bata, huwag nilang itolerate kasi mas lalong lalaki pa yung ulo niya. Totoo. Kasi knowing naman kasi si Shilin, alam nating malakas dito. Pero sana naman kung alam nyo mali na yung mga bata nyo, sana huwag nyo lang itolerate. Kasi mas lalong lalaki pa yung ulo nila at mas lalong marami pang tao mabibiktima nila pag ganun. Totoo, So tama. yun lang yung masasabi ko regarding sa issue na yan. Anong decision ba ngayon? So yung decision ko Lulumbok ka pa ngayon, din. hindi na. Ay lalaban ako kung alam kong tama at lilinisin ko yung pangalan ko sa vlog namin. Lahat ng yun mapapanood nyo din doon. Lahat ng hinanakit namin at yung rason namin. At kung ano ba yung ugat ng galit, lahat. Pag if ever na Okay nagkaabutan kayo, andyan naman si Kuya Waldo para pigilan kung ano man ang mga pero pigilan kung ano man yung mga dapat na pisikalan na mangyayari para maiwasan na natin yung violence, Yes. yung mga harmful Nangyari na nangyayari nakaraan, which is hindi talaga okay kasi naka-vlog tapos nagkakasakitan. Yes. Hindi maganda yung physical. And